Kasama natin ngayon ang isang lalaking kilala bilang isa sa pinakamatagal na leader sa mundo. Nakita na niya ang lahat mula sa mga digmaan at krisis sa ekonomiya, mula sa pagbagsak ng mga bansa hanggang sa pagbabago ng kaayusan ng mundo. Simula iyon ng pagbisita ni Putin sa India. At gaya ng nabanggit, nasaksihan niya ang lahat mula sa krisis sa ekonomiya hanggang pagbagsak ng mga bansa. Sa totoo lang, siya rin ang unang pangulo ng kahit anong bansa na may arrest warrant mula sa International Court of Justice laban sa sarili niya. Siya ang unang leader ng bansa na inatake habang may sandatang nuklear. Nang pumasok ang Ukraine sa Kursk at sinakop ang bahagi ng Russia, pag-usapan natin ngayon ang ginagawa ni Putin sa biyahe niya. Alam mo, medyo bumaba ang benta ng Russia. Alam mo na, ayaw ng mga tao bumili ng langis mula sa Russia. Hindi niya natatamaan ang kota niya, kaya tulad ng ibang salesperson, kailangan niyang bumiyahe para magbenta tuwing year-end. Iyan ang nangyayari. Nitong nakaraang buwan, huminto ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa India sa pag-angkat mula Russia dahil sa parusa. At ngayong buwan, bumisita si Putin sa India. Hindi ako magaling sa math, pero kaya ko ang 1 plus 1 sa panayam na ito. Isa sa unang tanong sa kanya ay tungkol sa bentahan ng langis sa India. Pakinggan natin. Nabawasan ba ng India ang pag-angkat ng langis mula Russia matapos ang pressure ng kanluran? Alam mo, ginawa namin? Oo, merong bahagyang pagbaba sa kabuuang kalakalan nitong unang 9 na buwan ng taon. Ito ay isang maliit lang na pagsasaayos. Marami pang kailangan gawin sa... Marami pang kailangan gawin. Sa kabuuan, halos pareho pa rin ang antas ng ating kalakalan. Hindi ko masasabi sa iyo ng eksakto sa mga numero. Hindi ko masasabi ang eksaktong buwan ng bilang ngayon. Pero ang kalakalan at production ng produktong petrolyo at krudong langis para sa mga consumer. Mayos na tumatakbo ang langis ng Russia sa India. Hindi kaya. Tungkol naman sa pagbili o pagbili ng India ng mga pinagkukunan ng enerhiya mula sa Russia, gusto kong banggitin at nabanggit ko na rin ito sa publiko. Habang ang Estados Unidos mismo ay patuloy pa ring bumibili ng nuclear fuel mula sa amin para sa sarili nilang mga nuclear power plant, ito rin ay gasolina, uranium para sa mga reactor na gumagana sa Estados Unidos. Hindi ko eksaktong masabi kung ang United States... Kung may karapatang bumili ng gasolina, bakit hindi pwedeng bigyan ng parehong pribilehiyo ang India? Ito'y... Ang tanong na ito ay nararapat na masusing pag-aralan at handa kaming talakayin ito. Hindi inasahan ni Putin na mahirap ang panayam. Pero patuloy siyang tinatanong ng hindi niya inaasahang mga tanong. Pagkatapos nito, tinanong siya bakit inangkin ng Russia ang Crimea. Kailangan ba nila ang base sa Sevastopol? Well, Pakinggan mo ang sinabi niya. Yun din ba? Yun din ba ang naging batayan sa nangyari nung nagpasya kayong angkinin ang Crimea? Ang tanging mainit na daungan ninyo, isang napakahalagang estratehikong daungan para sa Rusya, at pagkatapos ay hindi na bahagi ang Rusya ng G8. Ngayon, sinasabi o inaangkin ng kanluran na ang mga ginawa ninyo kamakailan ang dahilan ng at ika nga nila pagkakahiwalay ng Rusya. Hindi na namin kailangan agawin ang daungan sa Crimea dahil amin na yon noon pa. paalala lang sa mga di nakakasabay. Wala talagang maayos na hukbong dagat ang Ukraine. At sa kabila niyan, nagawa nilang itaboy ang buong Russian Black Sea Fleet mula sa Crimea. Ito ay dahil sa espesyal na operasyong militar na sinimulan ni Munting Vladimir. Dito nagpasya si Putin na simulan ang kanyang kilalang-kilalang pagdadaldal tungkol sa kasaysayan. Ito rin ang parehong leksyong ibinigay niya kay Tucker Carlson nang bumisita ito sa Kremlin. At ito rin ang leksyong ibinibigay niya ngayon sa mga mamamahayag mula sa India. Pinag-uusapan niya kung paano ang Crimea ay palaging bahagi ng Rusya. Ang Ukraine ay palaging bahagi ng Rusya. Iyan daw ang dahilan kung bakit hindi itinuturing na aneksasyon ang mga lupain na sinakop niya. Nakalimutan lang niya na pwedeng gamitin ng China ang parehong lohika para sakupin ang mga lupaing Ruso. Pagkatapos ng araling ito sa kasaysayan, tinamaan siya ng pinakamahirap na tanong. Kung talagang ginagawa niya ito para protektahan ang mga etnikong Ruso na nagsasalita ng Ruso sa silangang Ukraine, bakit niya pa rin pinapatay ang parehong mga tao? May malinaw tayong ebidensya na ang hukbong Ruso ay gumagawa ng genocide sa mga taong sinasabing pinoprotektahan ni Putin. At bukod pa dyan, binobomba ng Russia ang mga gusaling tirahan. Binobomba nila ang mga mall sa mga lugar na sinasabing Ruso ni Putin.
Ano ba ang ibig sabihin yan? Pakinggan ninyo ito. Yung binanggit mo ang kasaysayan, napapaisip tuloy ako sa ginawa ko. Nung nagsimula ang labanan, nagpunta ako sa Donetsk, nagpunta ako sa Luhansk, Zaporizhia, Kherson, at karamihan sa mga tao doon ay nagsasalita ng Ruso. Ruso ang kanilang wika. Sobrang nadismaya sila sa Kiev na ipinagbawal ito sa silangang Ukraine, pero medyo nagulat din sila na paano nagagawa ito ni Putin sa amin. Kami ang kanyang mga tao. Marami sa mga babaeng nakausap ko ay nagulat pa rin. Ano ang masasabi mo sa mga tao sa silangang Ukraine na may mga pamilya sa Russia na araw-araw ay tumatawid mula Ukraine papuntang Russia? Yung ano pa sasabi mo sa kanila? Gogong, ang sagot ay medyo diretso lang. Ang mga taong ito ay malamang na nanirahan sa mga bahagi ng Ukraine na iyon. Particular sa mga lugar ng Lugansk at Donetsk na nanatiling nasa ilalim ng control ng mga autoridad ng Kiev noong panahong iyon. Samantala ang bahagi ng Lugansk or Donetsk na wala sa kanilang control ay isinasailalim sa matinding aksyong militar ng mga autoridad ng Kiev kaya napilitan kaming magbigay ng suporta sa mga lugar na nagdeklara ng kalayaan. Yan ang unang punto. Pangalawa, binigyan namin ng pagkakataon ang mga tao na magsalita sa isang bukas na referendum. Yaong mga naniwala na makakabuti sa kanila ang sumali sa Russia ay bumoto ayon dito. Ang mga tumutol ay pwedeng umalis ng malaya sa ibang bahagi ng Ukraine. Oh, ito ang sikat na referendum ng Russia sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. May video clip tayo kung paano ginawa ang botohan. Ipinapakita lang ng clip na ito kung gaano talaga ka-advance ang Russia kumpara sa Estados Unidos at iba pang kanluraning demokrasya. Sa Russia, mismong sundalo ang kumukuha ng boto sa bahay ng mga tao. Bukod pa rito, mismong mga sundalo ang magsasabi sa'yo kung sino ang dapat mong iboto. Ikumpara mo yan sa Europa o Estados Unidos. Walang pumupunta sa amin para kunin boto ko o magsabi kung sino iboboto. Kailangan ko lahat alamin mag-isa. Mag-isa lang ako. At kailangan pang magmaneho sa presinto para bumoto. Sana balang araw maging advanced din tayo gaya ng Russia. Joke lang yon. Pero kung gusto ni Putin na paniwalaan ng mundo na hindi biro ang buong referendum na ito, siguro dapat naglabas siya ng mas kapanipaniwalang numero kaysa sa inihayag niya. Sabi ng Kremlin, 78% ng mga Ukrainians sa referendum ng Russia ang bumoto para sumali sa Russia. Hindi mo mapapapayag ang 78% ng mga tao sa kahit anong bagay. Pwede kong sabihin, mag-ice cream tayo para sa hapunan. At kahit ganon, hindi ko pa rin makukuha ang 78% ng mga tao na sumang-ayon sa akin. Sa totoo lang, tingnan natin ang sariling kasaysayan ni Putin. Noong 2000 sa halalan ng pagkapangulo ng Russia, ang huling pagkakataon na nagkaroon ng totoong halalan sa Russia, si Vladimir Putin mismo ay nakakuha lang ng 53% ng mga boto. Pero ngayon gusto niyang paniwalaan ng mundo na 78% ng mga Ukrainian ay gustong sumali sa Russia. Hindi iyon totoo at hindi rin kapani-paniwala. Pero baka normal lang ang ganitong resulta kapag may mga sundalong armado na pumupunta sa bahay mo para kunin ang boto mo. Isa pang nais kong ituro mula sa panayam ay ang pabago-bagong dahilan ni Putin sa pagsisimula ng pananakop. Depende sa kausap niya. Sa panayam na ito, malinaw na ang kausap niya ay mga taga-India. Kaya niya binanggit iyon. Kinailangan niyang salakayin ang Ukraine dahil ang NATO ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Kapag kausap niya ang mga Ruso, sinasabi niyang sinasakop niya ang Ukraine dahil ito raw ay bahagi ng imperyong Ruso noon. Lagi naming sinasabi, sinusubukan ni Putin buuing muli ang Unyong Sobyet. Ayaw niyang malaman ng lahat. Gusto niyang isipin ng iba na ang NATO ang nagtulak sa kanya na simulan ang digmaan. Walang sundalo ng NATO sa Ukraine. Libo-libong sundalo ng Russia ang namamatay linggo-linggo dahil sa espesyal na operasyong militar ni Putin. Paalala ko lang, hindi kami ang nagsimula ng digmaang ito. Ikaw na naman. Kanluran ang nag-udyok at sumuporta sa mga pangyayari sa Ukraine, pinangunahan ang kudeta. Ito ang naging simula ang mga pangyayari sa Crimea at kasunod ng mga kaganapan sa timog silangang Ukraine, lalo na sa Donbas. Alam mo, hindi nila ito pinag-uusapan. 8 na kaming taon, sa loob ng 8 taon, Hindi nila ito binanggit. Sinubukan naming ayusin ang mga issue sa loob ng 8 taon sa pamamagitan ng mga kasunduan sa Minsk, umaasang mapayapa itong maayos. ibig sabihin ay mga taon.
Ang aming special na operation ay hindi simula ng digmaan, kundi pagtatangkang tapusin ang digmaang sinimulan ng kanluran gamit ang nasyonalismong Ukranyano. Tapusin ang digmaan na pinakawalan ng kanluran laban sa atin gamit ang mga kamay ng mga Ukranyano. Iyan ang totoong nangyayari ngayon. Yan ang nangyayari sa totoong buhay. Yan ang pinakapunto ng problema. Tapos, hindi niya sinasadyang mabanggit na bawat pulisya ay may mga kahihinatnan at nagsisimula na niyang makita na maraming bansa sa buong mundo ang bumabagsak, katulad ng pagbagsak ng Soviet Union. Mukhang kailangan niya ng salamin para makita kung anong bansa ang tinutukoy niya. Kung titingnan niya ang lahat ng datos ng ekonomiya mula Rusya, mapapansin niyang inuulit din niya ang pagkakamaling binabalaan niya. Kailangan nating laging maingat na pagmasdan ang bawat hakbang natin at kailangan nating maintindihan ang mga magiging bunga nito. Yan ang isa. Pangalawa, napakahalaga nito hindi lang para sa dating Soviet Union kundi pati na rin sa Russia. Ano ang naging conclusion ko? It's right na sa Soviet Union o isang sa particular na panahon ay nasa ganong kalagayan na ang kanilang pamunuan at posibleng pati na rin ang mga karaniwang mamamayan ay naniwala dun. Napakalaki, napakadakila na walang kahit anong mangyayari dito kailanman sa kahit anong sitwasyon. At ang ideya ng kadakilaang ito ang punto kung kailan nagsisimulang magkamali ang isang bansa ng sunod-sunod, iniisip na ayos lang ang lahat. Oo, nagkamali at nabigo tayo minsan pero malaki tayo kaya nalalampasan natin ito. Mabubuhay tayo. Ito daw Marvy ang Congress project balis na parang snowball at lalo itong nahihirapang kontrolin. Nakikita ko na nangyayari rin ito sa ilang ibang bansa ngayon kaya binabantayan ko ito. Napagdaanan na natin ito ng maayos. Magandang pagkakataon ito para ilipat ang atensyon kay Marco Rubio, kalihim ng Estado ng United States, na may panayam din sa parehong oras. Habang ini-interview si Putin, sinabi ni Rubio na may tsansa ang ekonomiya ng Ukraine na bumangon at malampasan pa ang Russia kung mapapapayapa natin ang digmaang ito. Pakinggan ninyo, hindi lang sila makakabangon, kundi lalo pang uunlad ang kanilang ekonomiya bilang bansa. Sa teorya, kung gagawin ang mga tamang hakbang, sa loob ng 10 taon, maaring mas malaki pa ang gross domestic product ng Ukraine kaysa sa Russia. Ito ang mga ganitong bagay. Itigil ang digmaan, alam mo yon? Siguraduhin na hindi na sila muling masasalakay o aatakehin. Protektahan ang soberanya at kalayaan ng Ukraine para hindi sila maging puppet state. Sila ay tunay na malaya at may sariling soberanya at hayaan ang kanilang ekonomiya na hindi lang makabangon kundi umunlad at gawing kwento ng kasaganaan. Yan ang gusto naming makamit dito. Sa huli, alam mo, si Putin lang, hindi ang mga tagapayo niya ang dapat magpasya para sa Russia. Si Putin lang ang kayang tapusin ang digmaan para sa Russia, kaya maghihintay tayo. Susubukan naming paglapitin ang magkabilang panig at maghanap ng panukalang matatanggap nila pareho. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para magtagumpay ito. Iyon ang ginagawa namin sa loob ng 10 buwan. Iyon ang aming layunin at mithiin dito simula pa noon. Sa tingin ko ay may nagawa na kaming progreso, mas napalapit kami, pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin kami sapat na malapit. Pero maaring magbago iyon, umaasa akong magbabago iyon. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video na may maraming drone strike, kahit walang nasasaktan, tao o sundalong Ruso sa video, madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video namin ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang pagtagumpayan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito. At iyan ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Kami mismo ang gumawa nito, kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, hindi talaga kami nagpapalabas ng mga ads sa site, kaya hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future na video namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.